Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ni Comelec, itong si Bamban Mayor, no? Si Mayor Alice Leal Guo. Oh, si Mayor Alice Leal Guo. Mukhang iimbestigahan eh. Bakit iimbestigahan mga kodyero? Kasi i-verify nila kung tama daw ba yung poll violations o yung mga na-violate ni Mayor Guo. Oo. Eh, ikaw ba naman kasi hindi mo alam kung saan ka pinanganak eh. parang napaka-imposible naman nun. Ako nga, alam ko kung saan ako pinanganak eh. Pero syempre, wala naman ako awareness ng baby ako. Syempre, kinukwento sa akin ng magulang ko tsaka nakita ko sa dokumento. Kasi may dokumento, may resibo. Langya yung tatay ko. Tinago yung resibo ng tsaka kung magkano yung binayaran niya. Sabi ko, langya to. Ayaw kalimutan kung magkano yung binayaran. Minsan napapaisip ako, ano ba kayo niya makalimutan? Yung birthday ko, yung binayaran niya. Syempre, mga magulang natin, alam kung saan tayo isinilang, di ba? Tapos hindi niya alam. Ay, ito pa yung nakakatawa dyan, guys eh. Pinanganak daw siya sa bahay. Oh, pinanganak daw sa bahay. Isinilang daw siya sa bahay. Tapos hindi niya alam kung saan bahay. Oh my God. Hindi niya alam kung saan bahay yun. Nakalimutan na daw niya. Hindi niya matandaan. Para kang si Morales. Nakakalimot. So ngayon, iimbestigahan na siya ng Comelec. Tuloy naman po naming tinitignan kung mayroon mang nalabag na batas. Hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense at makakaasa po kayo kung mayroong magpa-file ng verified complaint. Ito naman ay agad na diringgin ng Comelec at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Ayun na nga, nagsalita na nga ang Comelec. Ito yung interview kay Comelec Chairman, George Garcia. Panorin natin. Nakakasama natin, Comelec Chairman George Garcia. Magandang tanghali po, salamat sa oras, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. Chairman, bagamat nasagot nyo na po itong mainit na issue on the nationality of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, doon po sa unang report ni Gary De Leon, ang klaruhin lamang din po natin muli na unless na merong nag-question, doon lamang titignan po ng Comelec kung talagang Filipino citizen ang isa pong na-elect na official po ng bansa. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Alam niyo po, wala po kaming power na magmoto proprio kapag ang issue ay citizenship, age, residency, registration bilang isang botante at literacy able to read and write. Yan po mga qualification na yan, kakailanganin. Sabi ng batas at sabi ng decisions ng Supreme Court sa napakadami ng pagkakataon na dapat po yan ay merong isang registered voter na magpa-file ng petition to cancel the certificate of candidacy or deny due course, yung tinatawag na certificate of candidacy. Ang pwede lang po namin imoto proprio, yung kami ba yung magpa-file ng candidacy, ng disqualification, ay kapag nuisance yung mismong kandidato. Pero, remember po, Ma'am Cheryl, na kahit po nuisance yung kandidato, kahit pa siya sinasabi siya si Bathala, naniniwala sa duwende o sa mga bituin o kahit na hindi siya of age, tatanggapin pa rin po namin yung certificate of candidacy na ipapile nila at saka lang po namin ipumoto proprio i-disqualify pag nuisance o maghihintay kami ng mga disqualification cases doon sa mga ibang grounds ng disqualification. So pag Nagyato si Attorney George Garcia. Tatanggapin daw na lahat ng COC kahit ang taong ito ay naniniwala siya si Bathala o naniniwala sa mga duwende, etc. Naalala ko si Kibbs. Akala niya siya si Bathala. Ako ang Master of the Universe. Ano owner pala, Master of the Universe? Himan lang. Ako ang owner of the universe. Yan. Naisip ko tuloy, aso kung tatakbo pala si Kibuloy na presidente ng Pilipinas, kahit mentally unstable ang mama. Okay. Delikado. Mukhang kailangan amyendahan ang ating Omnibus Election Code. Mukhang kailangan lagyan ng tawag dito. Kailangan ng lagyan ng provision na of sound and of sound mind. Ganun lang. yun lang na phrase na yun. Idagdag natin. Of sound mind. Langya. Pag nagpa-file po ng COC, kailangan syempre Filipino citizen, pero hindi kailangan ng supporting documents na nagpapatunay na Filipino citizen ang isang gustong tumakbo.
Wala po, Ma'am Cheryl. Nakalagay po sa COC number 8, isang nakalagay I am a Filipino citizen. Take note po, pag local position, ang sabi po ng ating batas ay dapat isang citizen of the Philippines. So dalawa po ang klasifikasyon ng citizen ng Pilipinas, natural born at saka naturalized. Yung natural born, wala ka lang kinakailangang patunayan pa. Pag ang nanay o tatay mo ay Filipino, ikaw ay Filipino. Yung naturalized citizen, dati kang foreigner, basketball player, bigla kang naging Filipino, nabigyan ka ng Philippine citizenship, pwede kang makatakbo bilang local official sapagkat ang sabi lang po, must be a citizen of the Philippines. Pag po nagpapalang candidacy, Ma'am Cheryl, wala po kami hinahanap ng mga birth certificate. At siyempre po, paano niyo po ba patutunayan na po ikaw ay Filipino citizen? Sasabihin niyo po birth certificate. At siyempre nakadeclare lang doon kung sino ang nanay o tatay mo. Take note, pag ang nanay mo ay Filipino o tatay mo Filipino, Filipino ka po. Filipino citizen. Maliban na lang kung may magpapalang disqualification, ite-trace yung lineage ng mismong tao at magbibigay ng mga ebidensya na nagpapatunay na hindi talaga siya Filipino citizen. Kung local officials po, whether you're natural born or naturalized, pwede kang tumakbo. Pero sa mas mataas pong posisyon kung national post po, dapat ay natural born. Tama Yes. po kayo, Ma'am Che. Pagka po presidente, vice-presidente, senador at Congressman. kongresista, whether po sa distrito o party list, dapat po ay natural born Natural Filipino born. citizen. Ang definition po ng natural born, sabi ng Saligang Batas natin, Article 4, Section 2 ng Saligang Batas, ang natural born Filipino citizen ay citizens of the Philippines from birth, sa pagkapanganak, na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon, kahit anong petisyon para lamang ma-perfect ang kanyang citizenship. So tayo po, katulad natin, pinanganak tayo dito sa Pilipinas, nanay-tatay natin Pilipino, wala man po tayong pinapay ng kahit ano para lang patunayan na tayo ay mga Filipino. Hindi po katulad ng mga naturalized citizen na para maging citizen ng Pilipinas, kinakailangan mag-file ng formal petition or application for Philippine citizenship. Yun nga yung hirap dito sa sitwasyon na to kasi hindi ma-determine eh kung siya ay Filipino citizen itong si Guo. Hindi ma-determine, hindi malaman eh. Filipino citizen ba or what? Kasi alam niyo kung bakit siya kinwestiyon sa kanyang citizenship. Nag-umpisa tong lahat sa Pogo. Eh di ba recently, ang daming tapos ito yung nakakabahala kay Guo. Yung mga business partners niya doon sa Pogo, lahat sila, apparently, ay may mga peking birth certificate. At yung iba sa kanila, pugante pa sa China. Yun yung ano nito eh, yun yung naging punot dulo nito eh. Bakit ang isang elected mayor ay nakipagnegosyo, number one, ang mga business partners niya, mga Chinese na nagpapanggap na Pilipino. Yun. Eto yung karamihan pa dito, mga pugante ng China. Kaya nang ngayon, naungkat yung kanyang identity. Alam niyo mga kutsero, hindi lang to tungkol sa identity niya. Mas malalim pa po ang pinanghuhugutan nito. Kasi kung naging mayor siya, at hindi siya Filipino citizen, kahit naturalized, may problema tayo sa ating sistema. May problema tayo sa number 1, may problema tayo sa DFA, may problema tayo sa immigration, may problema tayo sa PSA. May problema tayo sa napakaraming ahensya. Kasi paano siya nakakuha ng birth certificate? So si PSA na, may problema dun. Paano siya nakakuha ng passport? Si DFA na, may problema dun. Paano siya nakapasok ng Pilipinas? Si immigration na, may problema dun. Tapos ngayon, issue pa ngayon ni Congressman Barbers. Ano yung bago niyang issue? Yung mga tourist visa ng mga Chinese. Kasi dito, papasok sila, hindi nila kailangan ng visa eh. Visa upon entry sila eh. Pagpasok nila ng Chinese o tourist visa, 90 days. Bago mag-expire yung 90 days, magpapalit sila ng student visa. Tapos, hindi naman sila pumapasok. Hindi sila nag-aaral. Naka-enroll lang. Which, mga kutsero, is very questionable. In this case, kay Guo, nakapagtayo pa ng negosyo. Bawal yun. Hindi ko pwede magtayo ng negosyo ang foreigner sa Pilipinas. Kailangan may 60-40 equity. Filipino equity. Sabihin, Pilipino ang may mas malaking hawak, 60%. 40% sa foreigners. Yung may-ari ng mga Pogo, lahat sila Chinese with fake Filipino documents. So, hindi lang po ito basta-bastang kaso ng mistaken identity. Meron ho dito na violation ng ating konstitusyon. Kaya siya kinu-question. Kaya nakakatawa mga kutsero, meron siya mga tagapagtanggol. Nagulat nga ako eh. Nagulat ako kanina, napanood ko sa Net25. Mga tagapagtanggol siya. Ito si Guo. Panoorin natin to. Ang kinakaharap na kontrobersya sa citizenship ni Banban Tarlac Mayor Alice Leal Guo, pinagtanggol siya ng kanyang mga constituents. Kaya naman, pinulsuhan ng Net25 News Team ang mga residente na sasakupan ni Mayor Guo kung saan pinapalagan po nila itong mga aligasyon laban sa kanilang mayor. Kaya naman pakiusap pa ng mga residente doon, huwag dikdikin ang kanilang alkalde sa itinuturing nilang maliit lamang na kasalanan dahil nakatutulong naman ito sa kanyang nasasakupan. Kunin natin ang buong detalye mula sa live report mula sa Banban Tarlac. Ito, naroon po si Erlo Bringas. Erlo, anong Bringas niya?
Alex, sa buong maghapon nating pag-aabang din dito sa Municipal Hall ng Banban Tarlac ay hindi natin namataan ang alkalde na si Mayor Alice Guo. Pero sa halip ay inikot natin yung mga residente dito sa kanyang nasasakupan at kiitilas kahit ano pang mga isyong pinupukol sa kanilang alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. Ako po ay Filipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi nagpapapekto si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagseserbisyo sa kanyang constituents. Chinese daw yung tatay niya. Tapos sa ibang dokumento, sinasabi, American daw. Ano ba talaga? Ang nakakatawa mga kotsero sa mga sinabi niya. Eh, yun nga, isa yung hindi niya maalala kung saan siya pinanganak. Hindi niya maalala yung bahay matanda nila. Hello, bahay matanda yan, diyan ka lumaki. Imposibleng imposibleng makakalimutan mo yan. Isa pa nakakatawa sa mga sinabi. Nakalimutan niya kung saan siya nag-aral. Homeschool daw kasi siya, homeschool. O sige, walang problema, homeschool ka. Saan ka nag-homeschool? Kasi mga kotsero din sa Pilipinas, may mga school na meron talagang homeschooling na school. Faith Academy, dyan sa may Antipolo. Homeschool yun. Pero puro mga doon, mga foreigners, mga anak na missionary, ganun. Sa Paranaque, meron. Homeschool din. Meron talaga sa Pilipinas na, as in, homeschool talaga ang format nila. So, dito, anong nangyayari? Bakit hindi mo... Mukhang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.